Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa panahon ngayon, ang ginto ay patuloy na pataas ng pataas ang presyo. Kaya naman marami na ang nag-iimbak bago pa ito magmahal ng sobra. Ikaw, nag-iipon ka ba ng mga ginto? May ginto ka bang 18K, 21K o 24K? O meron kang kakilalang mahilig sa mga ginto? At alam mo ba kung saan nila nakukuha o nabibili ito? At dahil nga sa biglaang pagtaas ng ginto, marami nga ang krimen ng pagnanakaw ng ginto ang nangyayari sa halos buong mundo. At ang dalawang kwento nga ng pagnanakaw ng ginto ay ating tatalakayin ngayong araw. Dalawang nakawan na nangyari sa India. Kung sino pa ang iyong pinagkakatiwalaan, sila pa ang magnanakaw sa iyo. Ang una nating kwento ay tungkol sa nangyaring inside job sa India. Ito nga ay naging malaking usap-usapan sa bansang India dahil ang isa sa mga sospek ay miyembro ng nagpapatupad ng batas na ating pinagkakatiwalaan. At pinaniniwalaan nga napakaraming mga ginto ang ninakaw ng grupong ito. Isang ordinaryong araw lamang sa lungsod ng Chennai ang biglang ginulantang ng balitang parang eksena sa pelikula. 3 lalaking may takip sa muka ang pumasok sa isang bangko sa kalagitnaan ng hapon. Pinainom ng juice na may halong pampatulog ang gwardya. Ikinulong ang mga staff sa banyo at saka nilimas ang mahigit 30 kilos na mga ginto. At halos katumbas nga ito ng 36 million pesos. Pero ang mas nakakagulat, ang utak ng operasyon ay isang empleyado mismo ng bangko. Sa mundo ng krimen, may mga pagkakataong ang pinakamalaking pagnanakaw ay hindi ginagamitan ng armas, kundi ginagamitan ng talino, tiwala at tamang koneksyon. Ang Fedbank Gold High sa India na nangyari ng August 2022 ay isa sa mga pinaka-daring na krimen sa kaysaysayan ng India. Isang krimen hindi basta-basta inutos mula sa labas, kundi sinimulan mismo sa loob ng bangko. Ang Fedbank Financial Services Branch sa Chennai ay isang maliit ngunit busy na opisina. Puno ng mga customer at kliyenteng naglalakad-lakad araw-araw. At isa nga sa mga empleyado ng bangko ay kinilalang si Murugan, isang tahimik na lalaki at tila ordinaryo sa paningin ng kanyang mga kasamahan. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti at pagiging professional, may tinatagong masamang plano si Murugan. Mula sa kanyang dating assignment sa Virugan Bakam Branch hanggang sa bagong pwesto niya sa Paddy Branch, matagal na niyang pinag-aaralan ang sistema, ang layout ng bangko at ang kahinaan ng seguridad. At nang dumating na nga ang tamang panahon, kumilos na siya. August 13, 2022, bandang 2:00 ng hapon, sa loob ng bangko ng Fedbank Financial Services sa Chennai, abala ang branch manager, isang female service officer at isang security guard na labas-pasok para magbantay sa branch. Habang sila ay may ginagawa, may 3 lalaking dumating, nakamaskara, nakasuot ng baseball cap at nakatago ang mga mata sa ilalim ng salamin. Mabilis silang pumasok sa loob ng bangko. Isa sa kanila ang lumapit agad sa security guard. Na akala mo nga lamang ay parang kliyente. Maayos ang kilos at inabutan ng malamig na inumin ang gwardya. Isang simpleng bote ng juice. Walang amoy, walang lasa. Kaya naman walang pag-aalinlangan itong tinanggap ng gwardya. Isang pagkakamaling hindi niya mababawi pa. At ilang minuto lang, unti-unti nang nanlambot ang kanyang katawan. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin, hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay sa kanyang kinatatayuan. Kung sa iba nangyari ang ganitong eksena, malamang ay natataranta na. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, kumilos ang mga sospek na para bang rehearse ang kanilang bawat galaw. Pumasok agad sila sa loob ng bangko. Tinutukan nila ang branch manager at isang female service officer. Wala silang armas na baril, pero may dalang patalim at nagdulot ng matinding pananakot. Isinara nila agad ang main door mula sa loob gamit ang manual lock system ng bangko. Tahimik ang paligid, walang sigawan at walang ingay. Para bang alam ng mga sospek na bawat segundo ay mahalaga. Dahan-dahan nilang punersa ang branch manager na ibigay ang access nito sa vault room.
At naging matagumpay nga sila at nabuksan ito. At dito na nga kumilos ng mabilis ang mga kawatan. 32 kilos ng ginto, iba't ibang anyo, bangles, coins, chains at bars. Dali-dali itong inilagay sa loob ng itim na duffel bags ng mga magnanakaw. Tinangay din nila ang mga cash mula sa cashier drawers. Tansya nga ng mga investigador, higit 5 crore rupees o tumataginting 36 million pesos ang halaga ng mga ninakaw ng mga kawatan. At habang papatapos na nga ang kanilang operasyon, pinilit ng mga sospek ang staff ng bangko na pumasok sa loob na maliit na banyo sa likod ng kanilang opisina. Isa-isa nilang pinapasok ang mga ito. Walang sapilitan pero may bantang halatang totoo. Pagkatapos, isinara nila ang pinto mula sa labas gamit ang bolt lock. Sa kabuuan, ang buong pagnanakaw ay tumagal lamang ng 20 hanggang 30 minuto. Isang operasyon na walang ginamit na iligal na armas, walang sirena, walang takbuhan, mabilis, malinis at profesional. At pagkalabas nga ng mga sospek sa bangko, mabilis silang sumakay sa isang getaway vehicle. Isang sasakyan na naka-standby lamang ilang metro ang layo mula sa bangko. Wala silang iniwang na fingerprint. Wala ring CCTV footage na malinaw na pwedeng makita ang kanilang mga muka. At dahil sarado ang pinto ng bangko at ang mga empleyado ay nakakulong sa loob ng banyo, tumagal pa nga ng ilang minuto bago sila nakahingi ng tulong. At sa mga minutong iyon, ang tatlong lalaki ay halos lampas na sa checkpoint ng lungsod. Bit-bit ang mga milyong-milyong halaga ng nakaw na yaman. Agad na kumilos ang Chennai Police matapos silang malaman ang tahimik ngunit matagumpay na pagnanakaw sa Fed Bank. Sa laki ng halagang natangay, ito nga ay umabot ng 36 million pesos. At hindi nga ito basta-basta kaso ng isang pang-hold up. Sa loob lamang ng ilang oras, nagbuo ng Special Task Force ang mga otoridad. Naglatag sila ng mga checkpoints sa mga pangunahing kalsada, pinakilos ang mga tauhan sa iba't ibang mga distrito at kinalap ang lahat ng posibleng CCTV footage sa paligid ng bangko at mga kalapit na lugar. Pero higit sa lahat, pinaghihinalaan agad ng mga investigador na may kasabwat mula sa loob ng bangko ang mga magnanakaw. At dito na nga lumutang ang pangalan ni Murugan. At sa kanya nga umikot ang sentro ng investigasyon. Isa siyang empleyado ng Fedbank Financial Services na dati ngang naka-assign doon bago lumipat sa ibang branch. Sa tagal ng paninilbihan niya sa kumpanya, kabisado na niya ang internal systems, security protocols at pati ang takbo ng operasyon sa mismong branch na pinagnakawan. Dahil nga, dati siyang namumuno ng branch. Matagal na niya umanong plinano ang heist at hindi siya nag-iisa nang ginawa ito. Kasama ni Murugan ang dalawa niyang kababata na sina M. Santosh at V. Balajay. Si Santosh ay 30 years old at hindi lang basta kaibigan ni Murugan. Siya ay kamag-anak pa ng isang pulis. Si Balajay naman ay 28 years old at isang simpleng nagtitinda ng dahon ng saging sa palengke. Hindi sila kriminal sa mata ng karamihan. Ngunit sa likod ng pangkaraniwang anyo ay ang partisipasyon nila sa isang high-profile na krimen. Sila mismo ang aktual na pumasok sa loob ng bangko at nagsagawa nga ng pagnanakaw. Natuntun sila ng mga otoridad sa Red Hills matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang reliable source. Nang matagpuan, na-recover nga mula sa kanila ang halos 18 kilos ng mga gintong ninakaw. Pero hindi ba dito nagtatapos ang paghanap? Kasunod nilang nadakip si Surya Prakash, isang 28 years old na auto driver mula naman sa Ambattur. Matagal na siyang kilala ng mastermind na si Murugan at nagsilbi siya bilang logistics coordinator. Sa kanya itinago ang 10 kilo ng ginto na na-recover nga nang siya ay maaresto. Hindi rin nakaligtas sa batas si Senthil Kumaran, isang 38 years old na subcontractor mula Nagar. Siya ang nagsupply ng getaway vehicle na ginamit ng grupo. Sa kanyang bahay natagpuan ang mga kagamitan sa pagproseso ng mga ginto, kabilang na nga ang isang jewel melting machine na pinaniniwala ang gagamitin upang burahin ang mga ebidensya. Pero ang ikinagulat nga ng mga investigador at publiko ay ang pagkakasangkot ng isang miyembro ng kapulisan, si Inspector Almaraj. Isa siya sa nakatalagang pulis sa Acharapakam Police Station. At mas lalo lang umigting ang kontrobersya nang matuklasan siya ay kamag-anak mismo ni Santosh.
At sinabi nga ni Santos sa mga pulis na pinasa niya ang ibang ginto sa kanyang pinsan na si Inspector Almaraj. At sa bahay nga ng pulis na diskubri ng mga investigador ang 3.5 kilo ng ginto na bahagi ng kanilang ninakaw. Ayon sa salaysay ni Almaraj, si Santos mismo ang nag-abot sa kanya ng mga alahas para itago at inakala nga nilang lahat na hindi ito mababawi ng mga otoridad. Sa kabuuan, ang investigasyon ay nagbukas ng mas malawak na larawan ng krimen. Isang planadong hindi lang binuo ng ilang magkakaibigan, kundi sinang-ayunan at itinaguyod pa ng mga taong may kapangyarihan at kaalaman sa batas. Ipinakita nito na ang tunay na banta ay hindi lamang nagmumula sa labas, kundi sa mismong loob ng mga institusyong inaakala nating magpoprotekta sa karamihan. Halos 31.7 kilo ng 32 kilos ng ginto ang mga nabawi. Pero katanungan nga ng karamihan, hindi lang kung saan napunta ang natirang mga ninakaw ng ginto, paano nagawa ng isang pulis na pinagkakatiwalaan mismo ng mga tao ay nagawang nakawan ang isang bangko. Para sa ating pangalawang kwento, isang pagnanakaw naman ang laging laman ng balita sa lungsod ng Vijayawada. Mahigit 4 na milyong halaga ng Indian rupees na mga alahas at pera ang biglang naglaho na parang bula. At tinatayangang umabot ang mga gintong ito ng halos 27 million pesos. At sa gitna nga ng lahat ng ito, isang lalaking sugatan at nakagapos ang natagpuan sa loob ng jewelry shop. Pero ang hindi inaasahan, ang tauhan pala ng jewelry shop ay tila may alam kung sino ang nagnakaw ng mga alahas. Sa mata ng mga residente ng one town area sa Vijayawada, ang Saicharan Jewelers ay isa lamang ordinaryong tindahan ng napakaraming mga alahas. Pero noong July 23, 2020, nagbago ang lahat. Sa loob lamang ng 2 oras matapos ang krimen, nabunyag na ang katotohanan sa likod ng di umunoy marahas na pagnanakaw. At ang investigasyon nga ay naging mas dramatiko pa kaysa sa inaakala ng lahat. Ang shop ay pagmamayari ng isang kilalang negosyante sa lugar na si Raju C. Charan, 42 years old. At ang taong pinagkatiwalaan nilang magbantay sa kanilang mamahaling negosyo ay walang iba kundi si Vikram Kumar Lohar, 25 years old. At siya nga ay caretaker mula sa Rajasthan. Sa mata ng may-ari at mga customer, si Vikram ay maayos, mapagkakatiwalaan at tahimik lamang magtrabaho. Pero ang hindi nila alam, may mas malalim pala siyang plano. July 23 ng madaling araw sa katahimikan ng gabi sa one town area ng Vijayawada, biglang nagulantang ang isang residente na si Gopal C. nang makita at marinig ang mga sigaw ng saklolo. At mabilis nga na rumisponde ang mga pulis matapos makatanggap ng tawag mula sa mismong caretaker ng tindahan na si Vikram. Pagdating ng mga otoridad, bumungad sa kanilang isang eksenang tila mula pelikula. Si Vikram ay may mga sugat, nakagapos ang mga kamay at paa gamit ang isang lubid. At nakandusay nga siya sa sahig ng jewelry shop. Halos hindi siya makapagsalita sa nerbiyos. Nanginginig ang katawan at may mga galo sa muka at braso. Ayon sa kanyang kwento, sinalakay daw siya ng hindi bababa sa 3 mga armadong lalaki. Siya umano ay piniringan, tinakot at sinaktan. At maya-maya pa, saan umano siyang inutusan ng mga lalaki na ibigay niya sa kanila ang mga mamahaling alahas at ang mga pera sa shop. Aniya, habang siya ay naglilinis ng jewelry shop bago niya ito isara, biglang may pumasok na mga maskaradong lalaki. Hinampas siya ng matigas na bagay, sa pilitang isinara ang pintuan at pagkatapos, kinuha nga ang mamahaling alahas at iba pang mga gamit. Kinuha ng mga sospek ang 7 kilo ng ginto at 42 lakh rupees na cash at ang lahat nga ay nagkakahalaga ng tinatayang 4 crore rupees o mahigit 27 million pesos. Ang loob ng tindahan ay mukhang sinalakay talaga. Nagkalat ang mga papel at kahon. Ang mga display case ay basag at ang CCTV system ay sinadyang sirain. Wala ring ma-retrieve na footage dahil ang hard drive ng tindahan ay nawawala. Ang mga driver ay nanatiling nakabukas at tila nagmamadaling kalkalin. At kung susuriin nga ang buong paligid, masasabing robbery ang nangyari. Pero sa kabila ng nakakakumbinsing robbery scene, hindi nagpaloko ang Vijayawada Police. Mula pa lamang sa unang pagsusuri ng lugar ng krimen, may mga bagay na hindi nagtutugma para sa kanila. Walang nakita ang mga pulis na pinasok ang pinto o bukas ito. Walang palatandaan na may sinirang kandado o binasag na bintana. Lahat ay mukhang maayos, maliban sa loob kung saan
Mukhang sinadyang guluhin ang mga gamit. At ang tanungan ng mga investigador, paanong nakapasok ang tatlong sospek kung walang nasirang bahagi ng shop? Kaya naman dito na nagsimulang magduda ang mga otoridad. Isinailalim nila sa masusing interigasyon si Vikram, habang sinisimulan na rin nilang hanapin ang anumang posibleng ebidensya sa paligid ng shop. At sa loob ng 2 oras, tuluyan na ngang nabasag ang mga kwento ni Vikram. Nang masuri ng forensic team ang mga sugat ni Vikram, may kapansin-pansin silang inconsistency. Ang mga galos at pasa ay pawang mababaw, hindi tugma sa sinasabi niyang sinaktan siya ng mga magnanakaw. Hindi ito mukhang galing sa isang rambulan, kundi parang sinadya, maingat ang pagkakagawa at walang senyales ng depensa o struggle. Tila ba sinadya niyang sugatan ang kanyang sarili para magmukhang biktima. Taliwas nga sa una niyang mga sinabi. At mula nga rito, unti-unti nang nagsimulang questionin ng mga pulis ang kanyang salaysay. Hinati sa maliit na tanong ang bawat bahagi ng kanyang kwento. At habang tumatagal, lumalabo ang mga detalye. Paulit-ulit ang kanyang sagot at tila hindi niya maalala ang ilang mahalagang bahagi ng mga pangyari. Kasabay nito, sinuri rin ng mga otoridad ang CCTV footage mula sa mga kalapit na establishmento ng shop. At dito na nga lumitaw ang isang matibay na ebidensya. Wala ni isa ang kahinahinalang tao ang pumasok o lumapit sa tindahan sa mga oras na sinasabi ni Vikram na naganap ang pagnanakaw. Sa halip, si Vikram lamang ang makikitang labas-pasok sa loob ng shop at walang ibang kasama. Kaya lalo pang nabuo ang hinala ng mga pulis sa kanya. Hanggang sa kalaunan, sa gitna ng pressure at patuloy na pagtatanong, tuluyan nang bumigay si Vikram. Umamin na siya at sinabi na siya ang may pakana ng nangyaring nakawan sa loob ng jewelry shop. Ninakawan niya ang shop na kanyang binabantayan, kinuha ang mga alahas at salapi, sinadya niyang guluhin ang loob ng tindahan, binasag ang mga display, tinapon ang mga gamit at sinira ang CCTV system para walang makuha ang mga footage. At para lalong makumbinsi nga ang mga otoridad, sinaktan niya ang kanyang sarili. Gumamit siya ng isang bagay para sugatan ang kanyang baraso at binti. At pagkatapos nga nun, ginapos niya pa ang kanyang sarili sa loob ng tindahan. At ang pinaka nakakagulat, ilang metro lamang ang layo mula sa tindahan sa isang abandonadong bahay na tagpuan ng mga pulis ang buong halaga ng kanyang mga ninakaw. Nakita at narecover nga ang lahat ng alahas, 7 kilo ng ginto, 19 na kilo ng pilak at maging 42 lakh rupees na cash ay naroroon pa rin. Maayos na nakaimbak sa mga kahon at bag. At maswerte nga na wala ni isang piso ang nawala. At ang lahat nga ng ito ay umabot ng halos 27 million pesos. Nahuli si Vikram at nahaharap sa kasong theft, mischief at criminal breach of trust. At para nga sa may-ari ng Shai Charan Jewelers, masakit na malaman na ang taong pinagkatiwalaan nila ay siya rin palang traidor sa kanila. Pero para sa mga pulis, ito ay patunay ng kanilang husay at bilis sa aksyon. Sa loob lamang ng 2 oras, nalutas nila ang isang kasong maaaring tumagal ng buwan sa ilalim ng karaniwang kalagayan. Sa ngayon, patuloy pa din ang investigasyon sa 2 kaso na ito at ang mga sospek ay nakakulong pa din at hinihintay ang kanilang magiging hatol sa nagawa nilang pagnanakaw sa mga ginto. 2 kwento na may pinagkatiwalaan ang mga tao. Ngunit nabasag ang tiwalang ito dahil natuklasan nga kalaunan ang kanilang tunay na motibo. Sa likod ng bawat ngiti ng isang empleyado, posible palang may nakatagong masamang plano. At sa kaso nga na ito, ang krimen ay hindi lang basta pagnanakaw. Ito ay isang masinsinang pagsira ng tiwala ng mga taong hindi kailanman nagduda. Sa mundong ito, sino nga ba ang dapat mong pagkakatiwalaan? Ikaw, madali ka ba magtiwala sa kahit na sinong tao? Ano ang maipapayo mo sa mga tao madaling magtiwala? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.